Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niyaoy 6 siko. Kaniyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babilonia. Nang magkagayoy, nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Nang magkagayoy, ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, "Sa inyo iniuutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, kayo'y magpatira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon, ay ihahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas." Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, at ng lahat na sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpatira pa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito, sa oras na yaon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila'y nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman! Ikaw, o hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba, ihahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonia, na si Sadrach, si Mesak at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Nang magkagayoy, sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrach, si Mesak at si Abednego. Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesak at Abednego, na kayo'y hindi maglilingkod sa aking Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong narinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, na magpatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagi sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay?" Si Sadrach, si Mesak at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari,
na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrak, kay Mesak at kay Abednego, kaya't siya'y nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo, nagapusin si Sadrak, si Mesak at si Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy, ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrak, kay Mesak at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrak, si Mesak at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapo sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, "Di ba ga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, "Totoo, o hari." Siya'y sumagot at nagsabi, "Narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng Diyos." Nang magkagayoy, lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya'y nagsalita at nagsabi, "Sadrak, Mesak at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito." Nang magkagayoy, si Sadrak, si Mesak at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nag-amoy-apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Mesak at ni Abednego, na nagsugo ng kaniyang anghel at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari. At ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrak, ni Mesak at ni Abednego, pagpuputol-putulin, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan." Nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Sadrak, si Mesak at si Abednego sa lalawigan ng Babilonia.